Ang mga kababayan naman natin na nagtatrabaho sa pamilya Gaddafi, sinisikap pa rin mailikas ng Department of Foreign Affairs. Ito ang report. Tila pinagpiyasahan ng mga taga-Libya ang bumagsak na F-15E fighter jet na ito ng US Air Force malapit sa Benghazi. Ligtas na ang dalawang sakay nito ayon sa US African Command. Mechanical failure daw ang dahilan ng pag-crash at di dahil pinabagsak ito ng Libyan forces. Sa ikatlong gabi ng raid ng Western Coalition, muling nagpakawala ng mga bala ang anti-aircraft guns sa Tripoli. Pero patuloy ang pag-abante ng mga puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Ang bayan ng Misrata na hawak ng mga rebelde nagtamo ng pinsala sa pag-atake ng government forces base sa amateur video ito na naka-upload sa social networking site. Di pa makumpirma sa ngayon ng Reuters ang pinagmula ng video. Pero ayon sa isang residente roon, 40 taong napatay sa pag-atake. Ang Libya gumanti ng paratang. Maraming sibilyan daw ang namatay nang pulbusin ng Western Coalition ang bayan ng Sirte, ang birthplace ni Gaddafi. Sa Sirte din umano inilikas ang Pilipinong kasambahay ng pamangkin ni Gaddafi. Kausapin po natin yung kanilang employer. We formally asked their employer na kung pwede po payagan yung gusto nang umalis, payagan na sumama sa amin at ilikas po namin sila sa border at papunta ko dito sa Pilipinas. Si Diana Jill Rivera naman, na isa sa 4 na kasambahay ng pamilya Gaddafi, takot na raw at gusto nang umuwi nang huling makausap ng kapatid na si Jennifer, mag-iisang buwan na ang nakakaraan. Natatakot na sila dun eh. Hindi po sila pinapayagang pumontak sa embassy o makahingi ng ano dito. Ngayon, pinutol din po yung line nila eh. Pero 23 Pilipinong naitaka sa Libya at ngayon nasa Jerba, Tunisia na. Nasa Jerba na rin si DFA Secretary Albert Del Rosario para tutukan ng repatriation ng ating mga kababayan. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Panukalang batas na nagpapaliban ng eleksyon sa Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM, inaprubahan na ng Kamara. Nakasaad sa House Bill 4146 na sa halip na sa darating na Agosto ngayong taon, sa May 2030 na gawin ang ARMM elections upang isabay na lamang sa national at local elections. Binibigyan din ito si Pangulong Noynoy Aquino ng kapangyarihan na magtalaga ng mga officer in charge sa ARMM habang wala pang nahalal na mga bagong opisyal. Kailangan aprubahan ng Senado ang kahalintulad na panukala. At kung magkakaroon ng pagkakaiba, magko-convene ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang dalawang bersyon. Sakaling tuluyan ng magkasundo ang dalawang kapulungan, kailangang i-ratify ang approved version bago ipadala sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Mahigit 100 informal settlers sa Barangay Corazon de Jesus sa San Juan nag-vigil at noise barrage para pigilin ang napipitong demolisyon sa kanilang mga tahanan. Mula sa San Juan, may live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, kagabi pa nga lang ay nagsimula ng magbarikada itong mga illegal settlers dito para nga tutulan ang napipintong demolisyon. Alas 7 ng gabi na magsimulang mag-vigil ang mga may higit 100 residente dito sa may Barangay Corazon de Jesus sa may pinaglabanan. Ito'y matapos nga magwakas ang 30 araw na palugit na ibinigay ng lokal na pamahalaan ng San Juan para lisanin nila ang lugar na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Igan, plano raw kasing tayuan ang mababakanteng lupa ng bagong City Hall pero mahigpitid nila itong tinitutulan. Kasabay naman ng vigil ay nag-ingay rin sila bandang hating gabi kanina bilang tanda ng kanilang protesta. Kaya naman nabulabog mula sa mahimbing na pagkakatulog ang mga nakatira sa paligid. Igan, tinatayang may 200 kabahayan ang magigiba at humigit kumulang 500 pamilya ang maaapektuhan sakaling matuloy ang demolisyon. Di naman daw sapat ang alok na tulong ng gobyerno na 10,000 pisong financial assistance at kalahating sakong bigas kapag na-relocate sila. Ayaw namin doon sa Montalban eh, napakahirap ng kabuhayan doon. Tsaka yung bibigay sa aming bahay doon, hindi naman po maganda, hindi naman matibay eh. Yung mga gawa doon, dahil ako nagtatrabaho din ako sa construction, alam ko yung mga materialis na ginagamit sa construction. Eh kagaya nun, na yung ginawa nila hindi naman maganda. Tapos babayaran din namin yon pagkaraan ng 1 taon. Samantala, Igan, dito na nga sa kalsada nagpalipas ng gabi ang mga residente. Para anumang oras daw na dumating ngayong umaga ang demolition team ay handa na sila. Sa mga oras na ito naman, Igan, ay nagsimula na naman ang kanilang noise barrage. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng San Juan. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Nag-uulat po live mula sa San Juan.
Sa kabila ng lumabas na torture video sa mga trainee ng Philippine Army, desidido pa rin daw ang ilang aplikante na maging sundalo. Hindi naman nila itinanggi na balot sila ng kaba na maulit sa kanilang pananakit. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Naabutan ng GMA News ang mga aplikante sa pagiging sundalo sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. Lahat daw sila napanood at alam ang video ng labis na pagpapahirap sa training ng mga Army candidate soldiers sa Camarines Sur na in-upload sa YouTube ng Snipe, ang media group ng NPA sa Bicol Region. Natakot din po, ma'am. Kasi dapat mo talaga, kung parte ma'am ng training yun, tatanggapin rin po namin, ma'am. Nagulat din, ma'am. Pero as part of a training, kailangan din pong maranasan namin yun. Si Mark Bagay na galing sa pamilya ng mga sundalo, aminadong kabado rin kahit pa sinabi ng Army na hindi na nangyayari ang pagpapahirap sa ngayon. Naka-mindset na po sa amin na may mararanasan na kami ganun. So parang, although may kaba, ma'am, sa kabila nito, determinado pa rin daw sila na ituloy ang pagiging sundalo. Malinaw daw na paninira lamang sa Philippine Army ang pag-upload ng torture video. Gayunpaman tinitiyak ng hukbong sanatahan na hindi na ito mauulit at mananagot ang dapat managot. Puspusan nga raw ang kanilang isinasagawang revisitation sa kaso. Kaya wala raw dapat ikabahala ang mga nag-a-apply maging sundalo. And I would assure our recruits that they will get a professional training. Sinagot din ng AFP isang statement mula sa grupong Anak Bayan na nananawagan sa mga kabataan na huwag nang pangaraping pumasok sa militar dahil sa Anilay scandal. Very rare ang opportunity pagsilbihan natin ang ating inang bayan sa ganitong kapasidad. Kaya I would encourage the young to continue your dreams of becoming a soldier. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ipagpapatuloy ang Depositors Forum sa isang sangay ng Bangko Filipino. Ngayong araw, kahapon uminit ang ulo ng ilang depositor matapos malamang hanggang 4 na buwan ang kailangan po nilang hintayin bago mabawi ang kanilang naipon. Darito ang report ni Julio Segovia. Hindi man nakakalaka dahil sa meningitis, pilit pa ring dumalo sa Depositors Forum ng PDIC ang 80 anyos sa si Lola Enriqueta. Mahigit 200,000 piso ang laman ng account niya sa ipinasarang Bangko Filipino mula sa mahigit 4 na dekada niyang paglalabada. Pero dahil sobra ito sa 5,000 piso, kailangan pa raw iproseso ng PDIC ang kanyang claim. Bagay na di na raw mahihintay ng kanyang sakit. Araw-araw wala akong hindi na ako nakanom ng gamot. Ay wala man nang ibili. Matik up ako ng doktor, wala man akong